Hello mga ka-adventures! For today's video, samahan nyo kami sa aming bakasyon dito sa Nueva Ecija. Bumiyahe kami from Lipa, Batangas ng mga 4 na oras and ang saya nga namin nung makita namin yung arko ng Nueva Ecija. And marami din pala ditong nagtitinda ng mga chicharon. Kaya papunta pa lang, namili na ako. Una naming pinuntahan, ang Gapan City. Sikat na sikat dito ang lugar na tinatawag nilang Tagpuan sa Lumang Gapan. Sobrang aga pa nga nung dumating kami, kaya sarado pa yung church, pero tingnan nyo naman, ang ganda kahit dito sa labas. Sunod naming nilibot ang kahabaan ng eskinita na to. Habang naglalakad nga kami, pakiramdam ko nasa panahon ako ni Maria Clara at Ibarra. Pati mga street lights makaluma din. And ito yung spot na pinakagusto ko sa lugar na to. Ang ganda, 'di ba? Sabi nila mas maganda daw pumunta dito pag paggabi na. Lalo na kapag tumuntong na ang bare months. Walang entrance fee dito. And walking distance lang mula sa kanilang palengke. Nagpahinga lang kami ng konti, pagkatapos dumiretso na kami sa aming second destination. Ang sunod nga nating pupuntahan ay talagang mamamangha kayo sa ganda. Habang papunta nga kami dito, talagang napupuno ang aming mga mata sa ganda ng mga tanawin. Saan pa nga ba kundi ang sikat na Minalungaw National Park. Madali nga lang ang pagpunta dito, wala kayong dadaan ng rough roads at kahit sedan or motor, kayang-kaya. May mga nakasalubong pa nga kaming nagbabike Dito nga masarap magbike kasi sariwa yung hangin. Hindi rin masyadong matarik yung daan, kaya kayang-kaya kahit mga beginners na bikers. Meron din ditong entrance fee na 150 per head. Nung pumunta kami, wala masyadong tourist kasi maputik yung tubig dahil 2 araw daw na umulan. Sayang nga, pero kahit ganon, nag-enjoy pa rin kami dito. Ang mga bata, ang lakas ng loob na tinawid yung hanging bridge. Medyo nakakalula sa mga hindi sanay. Hindi ko nga to natawid hanggang dulo, pero okay lang. Tinawid naman ng mga bata para sa akin. Alam nyo ba, ang ganda-ganda ng lugar na to. Pinapanood ko to sa YouTube. Pag hindi maulan, maraming mga nagre-rent ng mga floating cottage. Doon na sila kumakain and pwede ring maligo basta naka life vest lang. Tingnan nyo naman yung mga rock formations. Ang gaganda, 'di ba? Para akong nasa ibang bansa o kaya nasa Palawan sa ganda. And marami daw ditong mga isda, kaya yung mga locals namimingwit kahit maputik yung tubig. Hindi pa man din kami nakakaalis dito o naiikot yung buong lugar, pero nasa isip ko, babalik ako dito. May kuweba ba dito? May entrance fee.
bayaran. Hmm, May tubig po kasi sa loob. may tour guide. Magkano naman ang tour guide sa loob? Paano po kayo? At parang tip lang. Huwag lang marami dito. Oh, I see. Maganda ba sa loob ng ano? Okay, sige. Uy, meron daw ditong kuweba. Try natin. Nahihilo na ako pumunta sa taas. Ano pangalan mo? Haris po. Aris. Malayo ang bahay mo dito. Ay, malapit lang. Sa kabila. Mm. Sa taas. Mm. There you go. Awa ka kay Kuya Jing. Ano naman pala, hawak ka na lang sa... Yan, hawak ka na lang pala dyan. Tingnan mo lang yung dinadaanan mo lahat. Pumasok din kami sa kuweba at sinamahan kami ng mga tour guides namin. Tuwang-tuwa nga ang mga kids kasi ang lamig daw sa loob ng kuweba. After nga nun, nagpahinga lang kami ng konti and nagmerienda. Marami kasing mga tindahan sa loob ng Minalungaw National Park. After nga namin kumain, bumiyahe na ulit kami para makarating na kaagad sa sunod naming pupuntahan. At doon na rin kami magpapahinga. Kung ikaw nga yung tipong passenger lang, hindi ka rin talaga makakatulog kasi pipiliin mong gising para makita ang mga magagandang tanawin dito sa Nueva Ecija. Isa itong underrated tourist destination. Pero unti-unti nang nakikilala dahil sa mga magagandang feedback sa social media. Malaki talaga ang naitutulong ng cellphone ngayon na ipararating sa marami ang mga natatagong magagandang lugar sa Pilipinas. From General Tino, ngayon naman andito tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. Halos 2 hours din ang dinrive ko papunta dito. At pupuntahan nga natin ang sikat na Calabasa River. Madalas kong makita yon sa mga nagka-camping vlog. Fast forward, nakarating din kami. Nakakalungkot nga kasi hindi kami makakapag-swimming dahil madumi yung tubig dahil sa kakatapos lang na ulan. Pero ayos lang, busog naman ang mga mata namin sa ganda ng view. Nagrent kami ng cottage dito for 300 pesos kasi half day lang naman kami. At dito na kami kumain ng baon naming lunch. After kumain, naligo na ang mga bata. Kung mapapansin nyo, sa side na to, malinis at malinaw yung tubig. Sabi ng mga pinagtanungan naming mga locals, iba daw kasi ang pinanggalingan ng tubig na to. Yung punta naming to, hindi pa pwedeng mag-overnight dito. Kaya nag-pack up na rin kami before 5 p.m. May nakita kasi ako sa internet na napakagandang place na pwedeng pagstayhan dito sa Gabaldon. Medyo malayo nga lang siya from the National Road and medyo rough road yung daan. Pero hindi talaga kami nagsisi na ito yung pinili naming pagstayhan. Habang papasok sa campsite, ito yung tanawin na makikita nyo. O 'di ba? Para lang tayong nasa New Zealand. Hindi ko akalain na may ganito din pala tayong kagandang lugar dito sa Pilipinas. And again, sa tulungan ng social media, unti-unti natin silang nade-discover. And pagpasok nyo nga dito, ganito kaganda ang bubungad sa inyo. Meron sila ditong cabins, treehouse, rooms, at meron din silang glamping. Pero dahil mas trip namin ng camping, nag-pitch na lang kami ng tent for 400 pesos per head. Yung entrance fee na yon or yung 400 pesos per head na yon, kasama na dyan yung anliligo sa swimming pool nila. Para sa kagaya kong mahilig mag-nature trip, the best ang lugar na to.
Ang sarap talaga sa mata na puro green halos yung paligid mo. At alam nyo ba kung ano yung isa sa maganda sa lugar na to? Kahit nasa paanan kami ng bundok, may signal mga be. At malakas ha kasi nakakapag-ML pa yung pamangkin ko. Wala silang for car camping dito kaya magpipitch tayo ng tent. And may nakasabay kaming 3 families na nagka-camping. Maraming puno sa lugar kaya hindi mainit. Habang nagsa-set up kami ng tent, bigla ding umulan kaya hindi ko na na-videohan. Pero syempre, yung mga bata hindi pa rin talaga nagpapigil at naligo pa rin sa swimming pool. Want to sawa nga ang pag-swimming sa pool. Basta, observe silence lang. After maligo, natulog na din kami. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan kaya malamig at masarap matulog. Kinabukasan, inikot namin ang buong lugar, ang Montana Conservation Camp and Resort. Then, pupunta kami sa Skydeck. Wow! Tingnan nyo yan! Guys, tignan nyo. Ganito kaganda dito.